Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Daikichi. Noong panahong iyon ang kanyang lolo na si Gojo ay namatay kaya kinailangan ni Daikichi na bumalik kaagad sa bahay ng kanyang lolo. Sa bakuran nakilala ni Daikichi ang isang batang babae. Nang makita niya si Daikichi mukhang nagulat siya at natakot. Pagkatapos nito pumunta siya sa bahay at nakita ang mga kapamilyang hindi pa niya nakikilala na tila nabigla din. Kaya naging ganito ang reaksyon nilang lahat ay dahil kamukhang kamukha ni Daikichi si Gojo. Noong mga oras na iyon lahat ng miyembro ng pamilya ay nasa sabik na makita si Daikichi. Dahil narinig nilang mukha lang siyang tulad ni Gojo. Nang makilala ni Daikichi ang kanyang ina ay nagtanong siya tungkol sa malungkot na batang babae. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang pangalan ng batang babae ay Rim at siya ay anak ni Gojo mula sa isang affair kaya naman naroon siya. Kaagad si Daikichi na nagbiro sa kanyang ina na nagsasabing si Rin ay kanyang nakababatang kapatid na babae sa ina. Ngunit sinabihan niya si Daikichi na huwag nang magbiro at tumulong sa paghanda para sa libing. Noong una ay hindi nagustuhan ni Daikichi ang kinikilos ni Rin na tumatakbo sa araw ng libing ng kanyang ama. Tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kazumi na isang guro sa kindergarten na turuan si Rin ng aralin. Ngunit sinabi ni Kazumi na nasa bahay siya at wala sa trabaho kaya tumanggi siya. Bago ilibing, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay naglagay ng bulaklak sa kabaong ni Gojo. Nang makita ito ni Rin ay kumuha siya ng mga bulaklak ng bluebell na paborito ni Gojo noong nabubuhay pa ito. Pagkatapos ng libing ang pamilya ay nagtipon upang pag-usapan ang mga bagay-bagay at kung sino ang mag-aalaga kay Rin. Dahil sa hindi nila alam kung sino ang kanyang ina, walang nagboluntaryong mag-alaga kay Rin dahil sila ay abala. Ngunit sa totoo lang ayaw na nila kay Rin sa simula pa lang. May naisipan pa na ipadala si Rin sa isang orphanage. Nang makita ang buong pamilya niya na nagtatalo si Daikichi ay nagdesisyon ng hindi nag-iisip na aalagaan niya si Rin. Kaagad pagkatapos niyang pumunta sa kanya at nag-alok na isama siya. Lahat kasama ang kanyang ina ay nagulat sa kanyang desisyon. Ngunit dahil walang ibang gustong mag-alaga, sumang-ayon sila at binigyan si Daikichi ng ilang mga dokumento para kay Rin. Matapos dalhin si Rin sa kanyang bahay na pagtanto ni Daikichi na maaaring masyadong mabilis siyang kumilos. Bilang isang solong lalaki na namumuhay mag-isa hindi niya alam kung paano mag-aalaga ng isang bata. Binalaan siya ng kanyang ina na hindi ito magiging madali. Subalit nagpasya si Daikichi na manatili sa kanyang pinili. Kinabukasan ay bumangon si Daikichi at naghanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Nagugutom pa daw si Rin at humingi ng karagdagang pagkain. Nang marinig ito ay binigyan siya ni Daikichi ng isang mangkok ng kanin na nakakagulat na gumawa si Rin ng sarili niyang giri at ibinahagi ito kay Daikichi. Kahit na magkakilala pa lang sila ay malinaw na siya ay nagustuhan talaga siya ni Daikichi. Tapos pinamili ni Daikichi si Rin, may mga babaeng pinagtawanan siya kasi nasa women's section siya. Doon pumili si Daikichi ng mga palda at uuwi na sila, pero hindi daw sila pwede mag-skirt sa playground. Sa gabi sinubukan niya na humanap ng malapit ng playground sa isang magazine. Ngunit na-distract siya sa isang larawan sa magazine at nagsimulang managinip ng gising. Dahil sa hindi siya makahanap ng lugar, nagpasya si Daikichi na humingi ng tulong kay Kazumi. Noong una ay ayaw tumulong ni Kazumi ngunit kinabukasan ay nagbigay siya kay Daikichi ng 3 rekomendasyon sa palaruan. Pinili ni Daikichi ang palaruan na pinakamalayo. Dahil nag-aalok ito ng 24 na oras na pangangalaga na kailangan niya dahil sa kanyang trabaho. Nagtrabaho siya sa opisina mula umaga hanggang gabi at sasanduan lang niya si Rin pagkatapos ng trabaho. Kinabukasan dinala ni Daikichi si Rin sa playground ng rush hour at abala ang lahat. Kailangan niyang buhatin si Rin sa masikip na kalye at pagkatapos ay tumakbo para makarating sa tamang oras. Nang makarating sila sa paaralan ay huli na sila at humiling sa guro na patawarin sila. Pagkatapos noon ay kinailangan muli ni Daikichi na gumamit ng pampublikong sasakyan. Dahil ang palaruan kung saan nag-aaral si Rin ay napakalayo mula sa kanyang opisina. Pagdating niya nahuli si Daikichi sa opisina na ikinagulat ng lahat dahil hindi pa ito nangyari. Noong unang araw ni Rin sa paaralan ay hinintay niya si Daikichi hanggang hating gabi. Siya ang huling estudyante sa paaralan na ikinalungkot niya. Ngunit nang makita niyang sinusundo siya ni Daikichi ay napangiti siya. Ang routine na ito ay paulit-ulit araw-araw tuwing umaga dinadala ni Daikichi si Rin sa kanyang malayong paaralan gamit ang masikip na pampublikong transportasyon. Binuhat niya ito papunta sa paaralan pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho at sinundo siya ng gabing-gabi kaya silang dalawa ay pagod na pagod.
Sa huli ay gumawa ng malaking desisyon si Daikichi, tinanong niya na ilipat siya sa ibang departamento na may mas maikling oras ng trabaho para mas andon niya si Rin sa oras. Noong una, sinabi ng manager na mayroon silang mga partikular na patakaran para sa mga empleyadong may mga anak. Subalit patuloy siyang humihingi ng pangunawa. Sa huli pinayagan ng kanyang manager na lumipat si Daikichi. Dahil siya ay itinuturing na mabuting empleyado. Kahit na ang kanyang mga kasamahan ay nadismaya sa desisyon ni Daikichi. Pagkatapos noon ay inilipat ni Daikichi si Rin sa isang palaruan na mas malapit sa kanilang bahay. Sa unang araw ni Daikichi sa kanyang bagong trabaho, nakaramdam siya ng takot dahil ang kanyang mga bagong katrabaho ay mukhang matigas at nakakatakot, sila mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit pagkatapos na makasama sila ay napagtanto ni Daikichi na napakabait nilang tao. Ang ilan sa kanila ay mga ama na nag-aalaga sa kanilang mga pamilya. Doon ay mabilis na nakipagkaibigan si Daikichi sa kanyang mga bagong kasamahan dahil pareho sila ng mga responsibilidad. Samantala sa paaralan si Rin, na karaniwang tahimik. Sa wakas ay nagkaroon ng kaibigan na nagngangalang Kauki. Lumipas ang oras at isang umaga ay napansin ni Daikichi na basa ang kanyang higaan. Akala niya pawis noong unang, ngunit ito ay patuloy na nangyayari. Sa kalaunan ay natuklasan na iihi si Rin sa kama. Nang mga oras na iyon ay mabilis na magpalit ng damit si Rin para makaiwas na mahuli. Sinabi ni Daikichi kay Rin na hindi niya kailangang matakot dito. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang paalalahanan siya na gumamit ng banyo bago matulog. Subalit natakot si Rin na pumunta sa banyo ng mag-isa sa gabi at nagsinungaling tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni Daikichi kay Rin na maaari siyang gisingin para sabay na sila pumunta sa banyo kung natakot siya. Isang gabi tinanong ni Rin si Daikichi kung mamamatay ba siya tulad ni Gojo. Kaya napahinto sandali si Daikichi bago niya sinigurado na hindi siya mamamatay. Tinanong ni Rin dahil natatakot siyang mawala ang mga taong minahal niya at si Daikichi ay naging isa sa mga importanteng tao sa kanya. Si Rin pagkatapos ay nagkwento tungkol sa kung paano namuhay sila ni Gojo. Dahil mas matagal niya itong kasama kaysa kay Daikichi. Pagkatapos ay tinanong ni Rin kung nasaan na si Gojo, para i-comfort siya si Daikichi sinabi na si Gojo ay palaging nasa puso ni Rin. Bago sila matulog ipinakita ni Daikichi kay Rin ang sticker na kumikinang sa dilim para hindi siya matakot na pumunta sa banyo sa gabi. Kinabukasan si Daikichi sinundo si Rin sa paaralan. Maya-maya dumating ang nanay ni Kauki na si Hanota para sunduin ang anak niya. Doon napagtanto ni Daikichi na si Hanota ang babaeng nakita niya sa magazine. Nung una hindi pinansin ni Hanota si Daikichi at binati si Rin dahil kaibigan niya si Kauki. Ngunit nalaman ni Hanota na si Rin ay nakaramdam ng init at nilalagnat. Nang malaman na mabilis na nagpasya si Daikichi na dalhin si Rin sa doktor. Ngunit wala siyang makitang malapit na klinika. Dahil dito inalok sila ni Hanota na dalhin sila sa kanyang regular na doktor. Pagkatapos magamot si Rin at umuwi sila sa bahay ni Daikichi na masama ang pakiramdam dahil hindi niya alam na may sakit si Rin. Sa sumunod na araw si Kauki at Hanota ay binisita si Rin. Doon nalaman ni Hanota na si Daikichi ay hindi marunong mag-alaga ng maayos sa bata na may sakit. Binigyan pa niya ng kumot noong naiinitan siya, nang makita ito tinanggal ni Hanota ang kumot at pinainom si Rin ng gamot na mas lalong gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon ay nakipag-usap si Daikichi kay Hanota. Pakiramdam niya ay hindi siya mabuting magulang para kay Rin at ipinaliwanag na hindi siya ang kanyang biolohikal na ama. Nang marinig ito si Hanota ay nagpalakas ng loob kay Daikichi, itinuro niya na ipinakita sa ugali ni Rin na talagang mahal at inalagaan niya ito na parang tunay niyang ama. Pagkatapos ng araw na iyon halos araw-araw ay naging malapit si Daikichi at Hanota. Pagkatapos ng trabaho ay sasanduan nila ang kanilang mga anak na magkasama. Isang araw ay hiniling kay Daikichi ng kanyang tiyuhin na pumunta sa lumang bahay ni Gojo. Nang dumating si Daikichi ay nakilala niya ang isang babae mula sa social services na nagngangalang Kamora. Doon ay hiniling ni Geto kay Daikichi na ibigay si Rin kay Kamora, ngunit pagkatapos na isipin ang lahat ng pinagdaanan nila ni Rin ay tumanggi si Daikichi. Patuloy na sinusubukan ni Kimura na kumbensihin siya kahit habang nasa sasakyan pabalik. Mahirap daw mag-alaga ng mga bata at baka isang araw makalimutan ni Rin ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ni Daikichi para sa kanya na ikinagalit ni Daikichi. Pagka-uwi niya ay nagalit si Daikichi at lumabas muli. Bumalik siya na may dalang ilang fitness equipment kahit na hindi malinaw kung saan niya ito nakuha. Habang nagsimula siyang mag-ehersisyo sa bahay, hiniling ni Rin sa kanya na itali ang kanyang buhok.
Nagsimulang makipag-usap sa kanya si Daikichi at tinanong kung may computer sa bahay ni Gojo. Sinabi ni Rin na mayroon ngunit ito ay kadalasang ginagamit ng assistant ni Gojo na si Masako. Tapos binanggit ni Rin na napakasungit ni Masako sa kanya at hindi niya ito nagustuhan. Nang marinig ito nagulat si Daikichi dahil nakalista ang pangalang Masako bilang ina ni Rin sa kanyang identity documents. Sa gabi habang si Rin ay natutulog, si Daikichi ay binuksan muli ang libro at nakakita ng web address. Nang bumisita siya sa website nagulat siya nang matuklasan niya na ito ay pagmamay-ari ng isang comic artist na nagngangalang Masako. Ilang sandali matapos magpasya si Daikichi na makipag-ugnayan kay Masako para pag-usapan si Rin. Ngunit siya ay napaka-unfriendly sa wakas ay hiniling ni Daikichi kay Masako na makipagkita sa personal. Kinabukasan ay iniwan ni Daikichi si Rin sa bahay ng kanyang mga magulang. Noong una ay labis na natakot si Rin dahil naramdaman niyang hindi siya gusto ng pamilya ni Daikichi. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang biological na ina ni Rin na si Masako. Nang mga sandaling iyon ay nagulat siya nang makitang si Masako ay napakabata. Agad na ipinaliwanag ni Masako na hindi niya gusto si Rin at hindi kailanman niya na itinuring na kanyang sariling anak. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Masako na nang ang kanyang karera ay bumagsak ay nakilala niya si Gojo na naawa sa kanya at kinuha siya. Habang nagtatrabaho sa kanyang bahay, nalaman ni Masako na siya ay buntis sa kanyang nobyo. Nang marinig ito si Daikichi ay labis ang sama ng loob at hiniling kay Masako na tanggapin ang buong pananagutan para kay Rin. Tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya kay Rin at kung may pagmamahal ba ito sa kanya ngunit hindi nakasagot si Masako kaagad. Pagkatapos nagpasya si Daikichi na umalis sa sobrang sama ng loob kay Masako. Ngunit pagkatapos nito sinundan siya ni Masako at nagmungkahi na kung mahal niya si Rin ay gagamitin niya ang kanyang family name. Nakakapagtaka na naging maayos ang pakikitungo ng pamilya ni Daikichi kay Rin at humiling pa na bisitahin sila muli. Pagkatapos nito tinanong ni Daikichi si Rin kung ano ang mararamdaman niya kung ang kanyang apelyido niya ay pinalitan ng Kawachi. Ibig sabihin si Daikichi ay opisyal ng magiging ama niya. Ngunit tumanggi si Rin na sinabing mas gusto niya ang kanyang kasalukuyang apelyido na Kaga. At gusto niyang manatili si Daikichi sa parehong tao na kilala niya ngayon. Nang marinig ito pumayag siya at nakaramdam ng saya. Isang araw sa paaralan na hiniling ng guro sa mga mag-aaral na iguhit ang kanilang nanay at tatay. Maya-maya pagkatapos ay bakante ang mga upuan ni Rin at Kauki. Maya-maya pagkatapos ay tinawag si Daikichi ng paaralan dahil si Rin at Kauki ay tumakas sa oras ng klase. Kaya nagsimula na silang hanapin ng kanyang katrabaho. Doon tumawag na rin si Daikichi sa kanyang pamilya at Kazumi para tumulong sa paghahanap kay Rin. Kasabay nito tinawagan din si Hanato ng paaralan, kaya umalis siya sa trabaho para maghanap kay Kauki. Habang si Rin at Kauki ay nakitang naglalakad sa kung saan at napansin sila ng isang lalaki na mahaba ang buhok at dinala sila sa kagubatan. Sa kabilang banda, hinahanap ni Daikichi si Rin sa isang tulay nang makita niya si Hanato at hinabol siya. Ngunit hindi nahanap ni Daikichi o ni Hanato ang dalawang bata kaya sa huli ay umuwi sila. Nang hindi inaasahan si Rin at Kauki ay nasa isang sementeryo. Doon sinabi ni Kauki na nang hilingin sa kanila ng guro na iguhit ang kanilang mga magulang ay naalala niya ang kanyang ama na namatay. Si Kauki pagkatapos ay inanyayahan si Rin na bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Doon ibinahagi ni Kauki na itinatago ng kanyang ina ang pagkamatay ng kanyang ama. At magpapanggap na nakangiti kahit na sa totoo lang ay nalulungkot siya. Si Kauki ay umiyak sa kanyang ama, si Rin ay umiyak nang maalala si Gojo na nag-aalaga sa kanya. Ang lalaking may mahabang buhok na nagngangalang Kyoichi ang tumulong kay Rin at Kauki na mahanap ang kanilang daan sa sementeryo. Hindi nagtagal bumalik si Rin at Kauki sa bahay nila. Ipinaliwanag nila kung saan sila nagpunta, matapos marinig si Hanato ay umiyak dahil napagtanto niyang napakabilis ng paglaki ni Kauki. Habang si Daikichi naman ay niyakap ng mahigpit si Rin na nakahinga ng maluwag at takot na mawala siya ng tuluyan. Sinabi niya na nagpapanik na ang lahat matapos silang mawala ng isang araw. Si Rin at Kauki na pagod at nakatulog sa bahay ni Daikichi. Sa mga oras na ito ibinahagi ni Hanato ang kanyang problema mula nang namatay ang ama ni Kauki. Sinabi ni Hanato na madalas din daw siyang gumising ng late. Naaawa siya sa sarili niya at naiintindihan niya kung bakit minsan nagagalit si Kauki at sinubukang tumakas. Pinapagalitan din niya ito sa maliliit na bagay. Ngunit alam niyang walang iba si Kauki maliban sa kanya. Kaya sinusubukan niya na maging isang mabuting ina. Sinabi ni Daikichi sa kanya na natakot siya sa pagkawala ni Rin. Nanginginig pa nga ang tuhod niya,
dahil akala niya ang pagiging magulang ay magpapatigil sa kanya. Pero sa halip ay mas marami siyang nahanap na dapat katakutin. Sa huli si Daikichi at Hinata na napagtanto na pareho lang sila ng pinagdadaanan. Isang araw ang mga bata ay may kaganapan sa playground, isang pagtatanghal sa entablado. Sa palabas na ito si Rin ay naging magaling at lahat ng mga bata sa kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ng pagtatanghal si Daikichi ay nagpadala ng isang cute na larawan kay Masako. Noong mga oras na iyon ay naawa si Masako dahil lumaki siya bilang isang kaibig-ibig na bata. Ngunit hindi siya party ng kanyang buhay. Isang umaga nang magising si Daikichi, nakita niya lumalaki na si Rin at gumagawa ng mga bagay-bagay. Ngunit hindi siya sigurado kung naghilom na ba ang lungkot ni Rin sa pagkawala ni Gojo. Pero makita siyang masaya ay ang pinakamahalaga sa kanya. Araw-araw laging magsasama sina Rin, Kaoki, Daikichi at Hinata. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.